Ako po si James. Gusto kong ibahagi ang nakakatakot kong karanasan sa pagkain sa isang ihaw-ihaw stand sa perya malapit sa aming tinitirahan. Isa akong truck driver. Medyo malaki din ang kinikita ko, lalo na pag may mga okasyon dito sa probinsya. Kaya kapag may libreng oras ako, sinasamantala ko na maglibot-libot sa perya para mag-relax. Isang gabi, pagtapos kong makuha ang sahod ko, niyaya ko ang kaibigan kong si Toto na kumain sa perya. Matagal na raw siyang hindi nakakakain ng ihaw-ihaw at gusto ko rin siyang ilibre dahil minsan lang naman kami makakain ng masarap. Toto, tara! Kain tayo sa perya, treat kita. Sabi ko kay Toto habang kami naglalakad papunta roon. Uy, sigurado ka ba dyan? Baka masayang lang sahod mo ha? Malakas pa naman akong kumain. Natatawang tanong niya. Okay lang, minsan lang naman to eh. Sagot ko sa kanya. Pagdating namin sa perya, napansin namin na halos puno lahat ng food stand maliban sa isang ihaw-ihaw stand na medyo malayo at nasa gilid. Madilim doon at tanging ilaw lang ng kandila ang nagbibigay liwanag. Dito na lang tayo, konti lang yung tao, sabi ko kay Toto. Sige, mukhang malinis at masarap naman ang tindang ihaw ni Manong. Naghanap lang kami ng pwesto ni Toto bago pumunta upang umorder kay Mang Flor, ang tindero ng maliit na ihaw-ihaw dito sa perya. Nakita namin si Mang Flor na tahimik lang at hindi masyado nagsasalita. Tumingin lang siya sa amin habang naghihintay ng aming order. Mang Flor, 4 nga pong isaw at 5 order ng chicken barbecue. Sabi ko habang itinuturo ang mga paborito naming ihaw. Habang nag-aantay, napansin namin ang mga poster ng mga nawawalang bata na nakapaskil sa paligid ng perya. Mukhang dumami ito kesa sa mga nakita ko noong mga nakaraang araw lang. Nakakabahala dahil masyadong mabilis ang pagkawala ng mga kabataan sa aming lugar. Ang dami palang nawawalang bata dito. Nakakakaba, sabi ni Toto. Oo nga eh, dapat mag-ingat tayo, lalo na yung kapatid mo Toto. Ingatan mo si Janice, di ba 5 years old pa lang siya? Sagot ko. Kaya nga eh, bantay sarado naman yun kay nanay at di lumalabas ng bahay, kaya safe siya. Sagot naman niya. Nagulat na lang ako nang makitang nasa tabi na namin si Mang Flor na parabang nakikinig sa usapan naming dalawa ni Toto. Parang interesado siya dito, pero umalis din siya pagkabigay ng aming order. Agad naman kaming nagsimulang kumain. Napakasarap ng ihaw-ihaw at tila hindi mapigilan ni Toto ang kanyang sarili. Halos maubos nga niya yung mga in-order namin. Habang kumakain, napansin ko si Mang Flor na patuloy lang sa pag-ihaw at pagbigay ng karne sa amin nang hindi nagsasalita. Sabi niya, libre daw niya iyon, kaya nagtaka kami kung bakit niya kami nililibre, kung ngayon lang naman kami nakabili sa kanya, at hindi naman niya kami regular customer. Baka malugi siya, lalo na dito sa kasama kong matakaw na si Toto. Tila ba'y may kakaiba sa mga kilos ni Mang Flor. Pero binaliwala ko na lang yon dahil gutom na rin ako. Pagkatapos naming kumain, nagpasya na kaming umuwi. Ngunit pagdating namin sa bahay, naalala kong naiwan ko ang aking wallet sa ihaw-ihaw stand ni Mang Flor. Toto, naiwan ko pala yung wallet ko kay Mang Flor. Babalikan ko lang ha? Sabi ko. Sige, ingat ka. Sagot naman ni Toto. Bumalik ako sa ihaw-ihaw stand at nakita ko si Mang Flor na naroon pa rin. Tahimik at nakatingin sa kawalan. Tinawag ko siya, ngunit hindi siya sumasagot.
Lumapit ako sa kanya at doon ko na nakita ang isang kamay ng bata na hawak-hawak niya. Putol ito. Halos hindi ako makagalaw sa takot. Unti-unti siyang lumingon sa akin at doon ko na nakita ang mga mata niyang walang kasing lamig. Napagtanto ko na siya ang responsable sa pagkawala ng mga bata sa aming perya. Agad kong tinawagan ng mga pulis at binalita ang aking nakita. Nang dumating ang mga pulis, natuklasan nila ang mga ebidensya ng krimen ni Mang Flor. Lumabas na may problema siya sa pag-iisip at siya nga ang responsable sa pagtukot at pagpatay sa mga bata upang gawing karne para sa kanyang ihaw-ihaw. Nakita din nila ang listahan ng mga batang nawawala mula doon sa maliit na notebook. Natakot ako nang makita ko ang pangalan ng kapatid ni Toto na si Janice. Mukhang narinig niya ang usapan namin nang kumakain kami kanina sa kanyang ihaw stand. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa baryo sa nangyari. Ang lugar na dating puno ng kasiyahan ay napalitan ng kaba at takot. Mula noon, naging maingat na ako sa mga lugar na kinakainan ko. At sa tuwing nakakakita ako ng ihaw-ihaw stand, hindi ko maiwasang maalala ang gabing yon na halos ikapahamak naming dalawa ni Toto.